Kabanata 2381. Sino ba ang tinutukoy mong walang hiya? Paano mo ako masisisi niyan? Sige, sisihin natin yan sa akin. Pinunasan ni Wayland ang gilid ng kanyang mga mata. Ang hinlalaki nito pagkatapos ay dumulas pababa sa kanyang baba, kinurot ito, at itinaas ang kanyang mukha. Hindi kita dapat iniwan, tulala sa kusina, mag-isa sa bahay. For safety's sake, dapat kumuha ako ng housekeeper at papuntahin sila dito kapag wala ako sa bahay. Pupunta siya rito para alagaan ka, baka mapatay ka balang araw sa hinaharap. Sa sandaling iyon, isang dagandong mula sa kanyang tiyan ang tumugon sa mungkahi. Napangiti si Wayland. Nagugutom ka ba? Isang ugong ang isinagot ni Cameron. Ayaw ni Wayland na manatiling gutom siya habang hinihintay niyang linisin niya ang kalat. Ang kusina ay hindi handang gamitin ng ilang sandali, kaya mag-order tayo ng takeout. Pagkatapos mag-order ng takeout, umupo si Cameron sa mesa at nilamon ang pagkain. Bagamat hindi kasing sarap ng luto ni Wayland ang takeout, hindi naman ito masyadong masama. 1 oras at kalahating oras bago nilinis ni Wayland ang kusina. Pagkatapos ay lumakad siya sa balkonahe at tinawag ang isang tao upang ayusin ang isang kasambahay na pupunta sa Emperor bukas. Nang matapos ang tawag ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Leonardo. Kumunat ang noo niya at sinagot ang tawag. Anong problema? Nahihiyang ibinalita ni Leonardo, Mr. Goldman, matagal ka nang hinihintay ni Miss Holland sa ibaba. Gusto mo bang? Hindi ako babalik sa kumpanya ngayon, kaya sabihin sa kanya na huwag akong hintayin. Bago pa makapagsalita si Leonardo, tinapos na ni Wayland ang tawag. Sa kabilang dulo ng tawag, lumapit si Leonardo sa tabi ni Minzy, at nakangiting nagtanong si Minzy, paano nangyari iyon? Humingi ng paumanhin ang sagot ni Leonardo, sinabi ni Mr. Goldman na hindi siya papasok sa opisina ngayon, kaya hinihiling niya na huwag mo siyang hintayin. Ganon ba? Nang marinig ang sagot nito, unti-unting napawi ang ngiti ni Minzy habang mahigpit na kinuyam ang kanyang mga kamay. Gayunpaman, hindi lumabas ang kanyang emosyon. Kung gayon alam mo ba kung sino ang kasama niya sa sandaling ito? Dahil nakipag-ugnayan na si Leonardo kina Giselle at Jessie, nakikita na niya ngayon ang iniisip ng isang babae sa unang tingin. Obvious naman na sumusulpot ang babaeng ito dito sa company time dahil kay Mr. Goldman. Yung 2 anak ng pamilyang ito, may paraan talaga sa mga babae. Damn, if they could just give me a teeny tip of the charm that they possess, I wouldn't have been single all this while. Ngumiti si Leonardo. Paumanhin, ngunit ito ay pribadong bagay ni Mr. Goldman, kaya wala akong posisyon na makialam. Tumanggaw si Minzy. Salamat. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang handbag, tumalikod, at umalis. Samantala, sa Emperor, katatapos lang kumain ni Cameron ng mapagtantol niyang nalinis at walang batik ang kusina, parang bago lang, at medyo nahihiya siya. Matapos linisin ang mesa, umakyat siya sa itaas at huminto sa labas ng silid ni Wayland nang magdesisyon siyang humingi muna ng tawad sa kanya. Kunan na lang natin ang sinabi ko kanina, bunga ng gutom ko. Itinaas niya ang kamay at kakatok na sana sa pinto nang bumukas ito. Katatapos lang maligo ni Wayland, bagay na bagay sa kanya ang Prussian blue silk nightgown, at maluwag na nakatali ang sinturon sa kanyang baywang. Basang-basa pa rin ang basang dulo ng kanyang buhok habang lumalabas sa singaw at singaw na kumalat sa silid mula sa banyo, na sinamahan pa ng malabong mint at violet na halimuyak. Nagulat si Cameron sa loob ng ilang segundo, at ang mga salita ng paghingi ng tawad na una niyang naisip ay pumasok sa kanyang isipan. Isinandal niya ang braso niya sa pinto. Hinahanap mo ba ako? Nag-cross arms si Cameron, inalis, ang tingin sa kanya, at nagtanong sa casual na paraan, hindi ka ba pupunta sa kumpanya? Gusto niyang kagatin ang kanyang dila. Hindi iyan ang pinunta ko dito para sabihin. Isang pahiwatig ng kasuklam-suklam na alindog ang tumakas sa mga sulok ng mga mata ni Wayland. Gabi na, ano pa ang magagawa ko kahit na pumunta ako sa kumpanya ngayon? Nagtatanong lang ako. Pagkasabi niya nun tumalikod na siya at aalis na sana. Ngunit iyon ay ng isang braso ang humila sa kanya pabalik. Nakadikit ang palad ni Cameron sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang init, pintig ng pulso nito, at hindi mapigilan ng kanyang puso ang pagtakbo. Hindi ka pa naliligo. Huminto si Wayland malapit sa mukha niya, wala pang 1 pulgada ang layo ng mukha nito sa labi niya. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga pilikmata, at nanginginig ang kanyang mga binti sa kaba. Bakit kailangan kong maligo? Kabanata 2382.
Napako ang tingin ni Waylon sa mukha na kamukha ng isang maruming pusa na kakaubos lang ng minahan ng coal at nahilamos ng abo ang mukha nito nang hindi nalalaman. Uminit ang pisngi ni Cameron nang makitang nakatitig ito sa kanya. Bakit ka nakatingin sa akin? Hindi napigilan ni Waylon ang tumawa ng malakas. Ikaw ang marangal na tagapagmana ng mga Southern, kaya bakit ka magmumukhang isang maruming pusa? Ang orihinal na intimate na kapaligiran ay ganap na nag-ambala ng mga salita ni Waylon, at agad siyang itinulak ni Cameron palayo. Sino ang tinutukoy mong pusa? Hinawakan siya nito sa kanyang mga braso. Nagdududa ka ba sa akin? Kinagat ni Cameron ang kanyang balikat ngunit hindi siya nagpapuwersa. Dahil doon, nagbukas ito ng pagkakataon para kurutin ni Waylon ang kanyang pisngi at halikan siya sa labi. Natigilan si Cameron dahil sa pananambang at pinahiga siya bago siya makapag-react. Nagpumiglas si Cameron sa kanyang mga bisig, Wayne, ibaba mo ako. Dinala siya ni Waylon sa banyo, at agad na nakita ni Cameron ang kanyang mukha sa salamin at tinakpan ito ng kanyang mga kamay, oh my God. Ibinaba niya ito sa harap ng lababo. Hindi ako nagsinungaling sa iyo, di ba? Napahiya si Cameron kaya hindi niya maitaas ang ulo. Naglalakad ba ako sa buong araw na ganito ang mukha? Hindi katakatakang kakaiba ang tingin sa akin ng delivery driver nang lumabas ako para kunin ang takeout namin. May nahulog na tuwalya mula sa itaas at tinakpan ang kanyang ulo. Nang iangat niya ito, naglakad na si Waylon palabas ng pinto. Maglaan ng ilang oras upang linisin ang iyong sarili. Pagkalabas ni Waylon sa banyo, dali-daling isinara ni Cameron ang pinto ng banyo. Ayan na ang aking imahe. Pagkatapos maligo, napagtanto ni Cameron na hindi niya dinadala ang kanyang pajama. Kaya, binalot niya ang sarili ng bath towel, inilabas ang kalahati ng ulo niya sa banyo, at sumigaw, Wayne. Pumasok si Waylon sa kanyang kwarto. Anong mali? Nahihiyang sumagot siya, hindi ko dinala ang aking pajama sa banyo. Nakapagtataka, naghanda na si Waylon ng pantulog para sa kanya. Isang bagay na medyo hindi maipaliwanag na pamilyar sa kanya sa sandaling maisuot niya ang pantulog. Sandali lang, hindi ba't ang pantulog na ito ay katulad ng suot niya? Ito ba ay isang pares ng couple nightgowns? Lumabas si Cameron sa banyo at nakita si Waylon na nakasandal sa ulo ng kama habang nakapikit, nagpapahinga. Ang sikat ng araw ng takip silim ay sumikat sa bintana at pinalambot ang matigas na gilid ng kanyang mahusay na natukoy na mga tampok ng mukha. Tumawag siya, Wayne. Bahagya siyang nagulat nang hindi ito sumagot sa kanya. Tulog ba siya? Lumapit sa kanya si Cameron, tumabi, itinaas ang kamay, at iwinagayway ito sa harap ng kanyang mga mata. Wala siyang reaksyon sa mga kinikilos nito. Ang kanyang malumanay at matatag na paghinga ay nagpatuloy, at ang kanyang malapad na dibdib ay umaalon. Tinitigan siya ni Cameron. Bagamat matagal na niyang napansin na nakakapigil hiningang gwapo ito, hindi lang maganda ang hitsura nito kundi maganda rin ang pangangatawan. Pinagmasdan niyang mabuti ang katawan nito, mula ulo hanggang paa. Naglakas loob lang siyang gawin iyon ng mahimbing na itong natutulog. Biglang nagmulat ng mata si Waylon at nakita niya si Cameron na diretsyong nakatingin sa kanya. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan siya sa kanyang mga bisig. Natigilan siya at ibinagsak ang sarili sa katawan nito. Kami, hindi ka ba natutulog? Isang pause na tawa ang pinakawalan niya. Gusto ko lang makita kung ano ang gagawin mo sa akin. Sa pagkakataong iyon, biglang tumunog ang cellphone ni Waylon. Bumangon siya at nagtatampo na sinagot ang tawag. Nakita sa caller ID na tawag iyon ng kanyang ina. Bumalik ang tingin niya kay Cameron, na nakabaon sa ilalim ng kumot, at sinagot ang tawag, Nanay. Waylon, anong balita? Kumunat ang noo ni Waylon. Anong balita ang sinasabi mo? Pagkasabi ni Maisie sa kanya ay ibinaba ni Waylon ang telepono at mabilis na nagbukas ng news app sa kanyang telepono. Lumilitaw na kinuna ng mga paparazzi ang pagpasok at paglabas nila ni Minzy sa hotel, at naging chismis. At ang media ay nag-isip na si Minzy ang magiging in-law ng Goldmans. Parang dahil sinamahan ko si Daisy sa variety show, naging target ako ng paparazzi. Ibinaba niya ang telepono, umakyat sa kama, at hinayla ang kumot. Agad itong hinawakan ni Cameron, tumabi si Waylon at hinalikan siya sa noo. Palabas na ako, manatili ka sa bahay at hintayin mo ako. Pagkasabi niyon ay kinuha niya ang kanyang sando, isinuot, at lumabas ng kwarto. Kabanata 2383. Umayos ng upo si Cameron at binuksan ang kanyang cellphone nang magsara ang pinto. Habang may kausap si Waylon sa phone kanina, nilabas niya ang phone niya at nakita ang balita habang nakatago sa ilalim ng kumot.
Si Minzy Holland ang magiging panganay na manugang ng Goldmans. Tumanggaw si Cameron. I'm really sorry, but I've reserved the title. Sa 7 p.m., sa Glitz Club. Si Waylon ay nakaupo sa isang pribadong silid. Walang ibang tao sa private room maliban sa mga bodyguard niya. Maya-maya pa, lumitaw si Malin at nakangiting naglakad patungo kay Waylon. Mr. Goldman, hinahanap mo ba ako? Pinaupo ni Waylon si Malin at sinenyasan ng isa sa mga bodyguard na buhusan siya ng alak. Sa ilalim ng malamlam na liwanag mula sa lampara sa silid, walang makakilala sa ekspresyon ng mukha ni Waylon kung siya ay natutuwa o naiinis. Saka siya nag-cross legs at sumandal sa upuan. Mr. Holland, isa ka sa mga business partner ng Dominic Group. I asked to meet you here for a reason, and only one reason. Sana ay makaharap ka at linawin ang iskandalo sa pagitan namin ni Miss Holland. Ang kamay ni Malin, na kumukuha ng baso ng alak, ay nanlamig sa hangin habang nakataas ang kanyang ulo. Isang iskandalo. Ano ang ibig mong sabihin, Mr. Goldman? Nang makitang hindi talaga alam ni Malin ang balita, inilagay ni Waylon ang kanyang telepono sa harap niya. Kinuha ito ni Malin, sinulyapan ang nilalaman, at agad na natigilan. Nagpatuloy si Waylon na walang pakialam. Hayaan mo akong linawin ang sitwasyon. Wala ako sa isang matalik na relasyon kay Miss Holland, at kasal na ako. Inimbitahan ako ni Miss Holland sa hotel para lang kumain, at ang pinag-usapan namin ay may kinalaman sa negosyo. Naintindihan ni Malin ang ibig niyang sabihin ngunit nagulat siya sa katotohanang may asawa na si Waylon. Pero may asawa ka na. Nakuha ko na ang marriage certificate ko, pero ayaw ng asawa ko na ibunyag ko sa publiko ang relasyon namin, kaya ikaw ang unang nakaalam nito bukod sa mga kamag-anak ko. Naging malinaw ang lahat kay Malin. Nakikita ko, ngunit may naisip siya at nagtanong, kung gayon, bakit hindi ka naglabas ng pahayag at linawin mo mismo ang sitwasyon? Sa sandaling isinapubliko ni Mr. Goldman ang kanyang kasal, magagawa niyang linawin ang iskandalo na ito nang hindi na kailangang humingi ng tulong sa akin. Nalaman ko na lang nakakilala ni Minzy ang pinakamatandang tagapagmana ng mga Goldman nang ipakita niya sa akin ang balita. Speaking of which, talagang tinago ng babaeng iyon sa akin. Tinapik ni Waylon ang kanyang mga daliri sa mesa. Kung ako ang magiging partido na Nagel ilinaw ng mga bagay sa sandaling ito, ang aking kasal ay natural na isa publiko. Sa oras na iyon, si Miss Holland ay kalad ka rin din sa kaguluhang ito. Naniniwala ako na hindi mo gustong makita ang iyong anak na nababalisa sa pangyayaring ito. Tama ba ako, Mr. Holland? Ang mga salita ni Waylon ay nagpapaliwanag kay Malin sa isang iglap. Of course, si Mr. Goldman ay opisyal na kasal. Ang iskandalo na inilathala ng media ay ituturing na katotohanan sa mata ng publiko. Kaya't, sa sandaling ipahayag ni Mr. Goldman ang kanyang kasal, tiyak na ituring si Minzy na isang homewrecker at magiging prone sa pambabatikos ng publiko. Tumanggaw si Malin, at mukhang nalulungkot ang ekspresyon niya. Pasensya na po, hindi ko alam ang kinalabasan na iyon. Please rest assured, lilinawin ko ang usaping ito sa media. Napangiti si Waylon. Salamat. Pagkalabas ni Malin sa private room ay bahagyang kumunat ang noo ni Waylon. Ang mga paparazzi ay walang dahilan upang sundan si Minzy sa paligid ng lungsod. Dumalo ako sa isang variety show at nakakuha ng isang tiyak na antas ng kasikatan, kaya natural lang para sa mga paparazzi na huwag palampasin ang pagkakataong makabuo ng isa o dalawang kwento tungkol sa akin. Binigyan ko si Mr. Holland ng pagkakataon na gumawa ng inisyatiba upang linawin ang bagay sa media at publiko. Iyon ay nagpapakita ako ng paggalang sa mga Holland at Minzy. Kung tutusin, sikreto pa rin sa publiko ang kasal namin ni Cameron, at talagang hindi kailangang idamay si Minzy. Maaaring durugan ng opinyon ng publiko ang reputasyon ng isang tao sa isang kisap mata. Hindi kami close ni Minzy. Hindi ko man lang kami tinuturing na magkaibigan. Kaya, hindi ko na kailangang isakripisyo ang reputasyon ng babae para protektahan ang reputasyon ko. At saka, medyo naaawa ako sa kanya. Ginamit ko nga siya para subukan si Cameron, at malinaw na alam ko kung ano ang nararamdaman niya para sa akin. Dahil dito, ang pagharap kay Mr. Holland upang linawin ang bagay na ito ay magdudulot ng pinakamahusay na resulta para sa magkabilang panig. Higit pa rito, kahit na gusto kong isa publiko ang mga bagay, kailangan itong gawin ng babae sa bahay, kusa at kusang loob. Bumalik si Waylon sa Emperor Villa alas 9 ng gabi. Bukas pa rin ang ilaw sa kwarto. Itinulak niya ang pinto at namalayan niyang nakatulog na si Cameron. Lumakad si Waylon sa gilid ng kama, umupo, tumagilid,
at hinalikan ang kanyang noo, ang dulo ng kanyang ilong, at ang kanyang mga labi. Kabanata 2384. Stop it! Itinulak siya ni Cameron palayo. Siya ay inaantok na hindi niya maimulat ang kanyang mga mata, at lahat ng nangyayari sa kanyang paligid ay malabo sa kanya. Kumalabit ang Adam's apple ni Wayland, at niluwagan niya ang kanyang kwelyo. Tingnan mo, natutulog ng mahimbing tulad ng isang sanggol. Gangulong siya sa kama, hinawakan siya sa kanyang mga bisig, at hinaplos ang kanyang pisngi gamit ang kanyang palad. Kailan mo ipapaalam sa publiko ang relasyon natin? Sa kabilang panig ng lungsod, sa hotel, si Minzy ay nakaupo sa sopa, nagbabasa ng artikulo ng balita. Matagal na niyang alam na ang media ang maglalathala ng balita. Sa pagbabasa kung paano binuhay ng mga reporter at editor ang relasyon nila ni Wayland, mariin niyang itinikom ang kanyang mga labi. Natatakot siyang maglabas ng pahayag si Wayland para linawin ang kanilang relasyon, ngunit umaasa rin siyang hindi. With this news, can I consider myself somehow related to him now? Biglang tumunog ang doorbell. Tumayo si Minzy at lumapit sa pinto para buksan ito. Nagulat siya nang makita niya ang lalaking nakatayo sa may pintuan. Tatay! Pumasok si Malan sa silid na may pagtatampo. Tinanong ni Minzy, Dad, bakit ka nandito? Umupo si Malan sa sofa. Bakit hindi mo sinabi sa akin na kilala mo ang pinakamatandang tagapagmana ng mga Goldman? Napatulala siya at natural na inisip na nakita ng kanyang ama ang balita. Bumaba ang tingin niya at nakangiting nagpaliwanag, hindi mo naman ako tinanong tungkol sa kanya diba? Actually, magkakilala na kami ni Mr. Goldman simula nang makilala ko siya sa East Islands. Pinunasan ni Malan ang tungkin ng kanyang ilong. Paano ka naging pabaya para gawin itong iskandalo? Sumama ka sa akin bukas at linawin ang iyong relasyon sa kanya sa harap ng media. Matapos makinig sa utos ng kanyang ama ay natigilan ang ekspresyon ni Minzy. Ako, linawin. Kung hindi, ano pa ang balak mong gawin? Alam ni Malan na nagpakasal na si Wayland ngunit pinili niyang huwag ibunyag ang kanyang kasal. Kaya, siya, isang tagalabas, ay hindi dapat umikot sa pagpapalaganap ng katotohanan. Alam mo bang magdudulot sa iyo ng maraming problema ang iskandalo na ito? Nakipag-ugnayan na ako sa media, at sasama ka sa akin bukas para linawin ang bagay na ito sa harap ng publiko. Sa isang iglap ay nag-aalala siyang tumugon, bakit kailangan nating linawin? Hindi man lang humakbang si Mr. Goldman at nilinaw ang. Bago pa man siya makatapos ng pagsasalita ay nagtatakang tumitig si Malan sa kanya. Minzy, anong pinagsasabi mo? Medyo nagulat si Malan na ang ganoong bagay ay lalabas sa bibig ng kanyang anak, at mayroon pa siyang masamang premonition. Pakiusap huwag mong sabihin sa akin na ikaw ay. Dad, gusto ko siya, gusto ko si Mr. Goldman. Inamin ni Minzy ang kanyang nararamdaman para kay Wayland. Ang mga Holland ay hindi gumagawa ng masama sa comports. Kahit na ang pamilya natin ay hindi kasing prolific at prestihiyoso gaya ng mga Goldman, dapat pa rin natin silang pantayan sa status, di ba? Akala niya noon ay susuportahan siya ng kanyang ama matapos niyang malaman ang kanyang nararamdaman, ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang malungkot na ekspresyon ni Malan. Hindi pwede. Nagulat siya. Pero bakit? Hindi mo kailangang malaman ang dahilan, tiyak na sagot ni Malan, at idinagdag, hindi kayo magkatugma, Minzy. Yung lalaking yun nagpakasal na. Hindi na siya single at available, kaya hindi ako tatabi at panoorin ang anak ko na gumawa ng napakagandang desisyon. Hindi makapaniwalang tanong ni Minzy, Dad, nabanggit mo minsan na kung makatagpo ako ng lalaking gusto kong pakasalan. Nagtaas ng boses si Malan. Depende din yan kung gusto ka ng kabilang partido o hindi. Napaluha siya. Alam ko, pero gusto ko. Siya, naaalala mo ba ang itinuro ko sa iyo noong bata ka pa? Hindi dapat maliitin ng mga babae ang kanilang sarili. Paano kung mahal mo siya sa bawat himaymay ng iyong pagkatao? Nagustuhan ka ba niya? Ibinuka ni Minzy ang kanyang bibig ngunit nawalan siya ng masabi. Napahiya siya sa sarili dahil sa sinabi ng kanyang ama. Ang ibig bang sabihin ng pagkahulog sa isang taong hindi naman ako gusto bilang kapalit ay minamaliit ang sarili ko? Gusto ko si Wayne, at wala akong ginagawang masama dahil doon, di ba? Huminga ng malalim si Malan at pinakalma ang sarili. Sige, samahan mo lang ako sa press conference sa ganoong antas ng buhay. Kabanata 2385. Lumabas ng kwarto si Malan pagkatapos sabihin ang dapat niyang sabihin. Kinabukasan, madaling araw. Isang kislap ng liwanag ang tumagos sa mga kortina at sumikat sa ulo ng kama. Tumalikod si Cameron, niyakap ang isang tao sa tabi niya,
at biglang binuksan ang kanyang mga mata. Nakahiga si Wayland sa gilid niya, nakasandal ang kamay sa gilid ng noo niya na para bang matagal siyang gising. Kinalikot niya ang dulo ng buhok niya at hinalikan iyon. Nagising ka na ba? Pumikit si Cameron. Hindi pa. Ngumisi siya, tumalikod, at sa isang iglap ay tinakpan siya ng kanyang katawan. Agad na binuksan ni Cameron ang kanyang mga mata at idiniin ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib. Wayne Goldman. Tumigil ang halik nito sa sulok ng labi niya. Anong meron? Gusto kong kainin ang maikling tadyang ng daatek. Sa huling pagkakataon na nag-order sila ng takeout mula sa lugar na iyon, sinubukan niyang minsan ang maikling tadyang, at talagang nagustuhan niya ang mga ito. Tumawa si Wayland, alam niyang iniiba niya ang usapan. Sige, bibili ako. Tatayo na sana siya, ngunit hinayla siya pabalik ni Cameron para pigilan siya. Dalhin mo ako doon para kumain. Bahagyang nagulat si Wayland, at mukhang mataimtim ang kanyang tingin. Sigurado ka, kumunat ang noo niya. Anong masama doon? Hindi mo ba ako mailabas? Isa ba akong kahihiyan sa iyo? Nakakahiya bang ilabas mo ako? Biglang tumawa si Wayland, at dama po ang mga labi nito sa noo niya habang hinahaplos siya nito. Umalis ka na sa kama. Ihahatid na kita doon. Dahil sa pagbuhos ng ulan kagabi, kulay abo pa rin ang langit at maulap, malamig at mamasa-masa na simoy ng hangin ang dumadampi sa mga sanga sa looban, at lahat ng halaman sa daan ay natatakpan ng hamog. Isang itim na Bentley ang huminto sa pasukan ng daatek. Naunang lumabas ng sasakyan si Wayland, naglakad-lakad sa kotse, at binuksan ang pinto sa front passenger seat. Bumaba si Cameron sa kotse at pinagkrus ang kanyang mga braso dahil sa nagyayelong temperatura sa paligid. Nasanay na siya sa pananatili sa East Islands, kung saan walang makikitang taglamig, kaya medyo hindi niya kayang tiisin ang temperaturang ito. Binalot ni Wayland ang isang scarf sa kanyang leeg. Malamig ba? Nagsalubong ang mga pilikmata ni Cameron. Ano sa tingin mo? Ni hindi ako makagalaw ng mabilis kung may sumiklab ngayon. Nagkusa siyang ipasok ang kamay sa bulsa ng coat nito. Okay, please huwag mo akong hawakan. Mag-isa akong maglalakad. Walang magawa siyang ngumiti at inakay siya papasok sa daatek. Paanong hindi alam ng mga waiter at waitress na nagtatrabaho sa daatek ang tungkol kay Wayland? Bukod pa riyan, naging usap-usapan ngayon ang iskandalo ni Wayland. Dahil dito, nagulat ang lahat nang makita siyang lumalabas sa publiko kasama si Cameron. Yung babaeng yun halatang hindi yung babaeng nabanggit sa skandal. Hindi kaya ang pinakamatandang tagapagmana ng Goldman ay nagbago na naman ng kapareha. Mr. Goldman, lumapit ang manager ng daatek na may ngiti sa kanyang mukha at napakasiglang saloobin. Dumating ka na, gusto mo ba ng private room? Gayunpaman, bago pa makapagsalita si Wayland, sinagot na ni Cameron ang tanong ng manager. Sa main hall tayo uupo. Nataranta ang manager. Gusto nilang kumain sa hall. Ngunit walang sino man mula sa Goldmans ang nakaupo sa bulwagan noong nakaraan. Tumanggaw si Wayland. Tapos uupo tayo sa hall. Ang kanyang saloobin kay Cameron ay nagulat sa manager. Sa sandaling iyon, nakita niya ang kamay ni Cameron na nakapatong sa bulsa ni Wayland. Nako, hindi naman kasing simple ang relasyon nila. Ang babaeng ito ay dapat ang tunay na pakikitungo, tama. Hinayla ni Wayland ang upuan palabas para kay Cameron, at umupo siya at nagsimulang umorder kaagad ng pagkain. Binuhusan sila ni Wayland ng, "Tsaa, di ko akalain na magugustuhan niya ang mga maiikling tadyang mula sa lugar na ito. Mukhang kailangan kong matutunan kung paano lutuin ang ulam na ito sa hinaharap." Nang may hain na ang lahat ng ulam, sinimulang kunin ni Wayland ang lahat ng ulam nang biglang tumingin sa kanya si Cameron at sinabing, "Pakainin mo ako." Inangat niya ang tingin niya. Napansin niya talaga ang iniisip ni Cameron. Halata namang nag-aalala siya sa iskandalo nila ni Minzy. Hindi inilantad ni Wayland ang kanyang iniisip. Sa halip, kinuha niya ang isang piraso ng maikling tadyang at inilagay sa plato niya. Kumunat ang noo niya. Tinanong kita na pakainin mo ako. Nagkunwari siyang medyo nahihiya. Hindi masyadong angkop para sa akin na gawin iyon sa publiko. Agad na pinigilan ni Cameron ang kanyang ekspresyon at sinabing mapang-uyam, "Oh really? Kung gayon bakit hindi mo pinansin ang opinyon ng publiko nang lumabas ka at kumain kasama ang ibang babae? Gayunpaman, nagmamalasakit ka dito ngayong kasama mo akong kumakain." Hindi na maitago ang saya sa kanyang mga mata. Paano ito magiging pareho? Paano ito naiiba? Nako, natatakot ka talagang gawing iskandalo, pero mukhang masaya ka sa iskandalo ninyo ni Minzy.
Kinuha ni Cameron ang kanyang mga pilak at dinampot ang tadyang, ngunit ang galit sa loob niya ay nag-aalab ng labis na nawalan siya ng gana. Kabanata 2386. Nang makitang nagseselos si Cameron, tumawa ng malakas si Waylan. Sino ang nagsabi sa akin na hindi namin isapubliko ang aming relasyon? Paano mo planong ipaliwanag ito sa media at publiko kung nahuli tayo at nakunan ng mga paparazzi? Nabulunan si Cameron sa sarili niyang mga salita. Bigla niyang naalala na may sinabi siya tungkol sa ayaw niyang isapubliko ang mga bagay sa pagitan nila bago ito. Bahagyang tumaas ang kilay ni Waylan. Iyon lang ba ang sasabihin mo? Medyo napahiya siya. Ako nga ang nagsabi na ayaw kong isapubliko noon, pero ako rin naman ang nagdedemand na isapubliko ang mga bagay-bagay ngayon. Sinampal ko na lang ba ang sarili ko sa mukha? Babalik ka sa sarili mong mga salita ngayon, at nalilito ako sa kung ano ang dapat kong paniwalaan at huwag pansinin. Itinukod ni Waylan ang kanyang kamay sa gilid ng kanyang noo at nagbigay ng malinaw na nasisiyahang ekspresyon na sinamahan ng mga bakas ng kainosentehan. Kung isapubliko ang kasal natin, baka pagsisihan mo na pinakasalan mo ako at hilingin mo sa akin na hiwalayan mo ako. Pagkatapos, ako ay magiging isang lalaki na iniwan ng kanyang asawa, at tiyak na gagamitin ng mga taga-Baseburg ang komedya na ito upang kutsain ako sa hinaharap. Ang kanyang mga dahilan ay lohikal at maayos na nakaayos, at tila nag-aalala siya na siya ay magiging isang mahirap na tao na maaaring iwanan anumang oras. Huminga ng malalim si Cameron. Bakit mo naman naisip? Isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan ni Waylan. Sigurado dahil hindi pa rin ako sapat para magkaroon ka ng desisyon na ipahayag sa publiko ang ating relasyon. Kung hindi, hindi ako pagbawalan na ipaalam sa mundo ang tungkol sa aming kasal. At ngayong nahanap na ako sa isang iskandalo sa ibang babae, tinatanong ako kung nagkakaroon ba ako ng AF. Bumangon si Cameron at tinakpan ang bibig. Tama na ang pag-arte para sa isang araw. Hinawakan ni Waylan ang likod ng kanyang kamay at tinitigan siya ng diretso. Kung gayon maaari ko bang isapubliko ito ngayon? Si Cameron ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at mamulong, oo. Hindi kita marinig. Sabi ko oo. Malakas na sigaw niya dahilan para mapatingin sa direksyon niya ang lahat ng nakaupo sa paligid niya. Humingi ng tawad si Cameron sa mga taong iyon, umupo muli sa kanyang upuan, at pinandilatan ang lalaking nagbigay ng malalim ng ngiti sa kanyang harapan. Ang lalaking ito ay talagang kasing tuso ng isang matandang Zorro. Sa kabilang panig ng lungsod, nakatipon na si Mala ng isang bulwagan na puno ng mga mamamahayag at maglalabas na sana ng pahayag para linawin ang iskandalo ng kanyang anak. Tumingin siya sa kanyang relo, at wala pa rin si Minzy sa mga oras na ito. Mabilis na lumapit sa kanya ang kanyang sekretarya. Mr. Holland, hindi namin mahanap si Miss Holland sa hotel. Kumunat ang noo ni Malan, at tumigas ang ekspresyon niya nang may sumagi sa kanyang isipan. Alam ko na, pero hindi ko na siya hahayaan. Ang mga reporter na dumating ay nagtanong sa kanya tungkol sa relasyon ng kanyang anak kay Waylan, kung ang dalawang pamilya ay magdaraos ng seremonya ng kasal para sa kanila, at kung sina Minzy at Waylan ay nagde-date. Malungkot at nakakatakot ang ekspresyon ni Malan na mapapabilang siya sa cast ng isang horror movie nang walang audition. Ang kanyang master ay kumikibot sa sandaling iyon. Kaya nga ginagawa ko itong press conference ngayon, para linawin ang mga affairs ng anak ko kay Mr. Goldman. Isang paglilinaw. Nagulat ang isa sa mga reporter sa audience. Malan added with a dimmed expression, yes, it's a clarification. Ang aking anak na babae ay walang relasyon kay Mr. Goldman. Mga ordinaryong kaibigan lang sila na pumunta sa restaurant ng hotel para kumain. Hindi ko alam kung bakit isinusulat ng media ang mga bagay na ito tungkol sa kanila. Dapat bang makipagrelasyon ang anak ko sa lahat ng lalaking nakasama niya dati? Isang babaeng reporter ang nagtanong, Mr. Holland, hindi ba magiging kapakipakinabang para sa iyong anak na makipagrelasyon sa pinakamatandang tagapagmana ng mga Goldman? Gayunpaman, sa paghusga sa kung ano ang iyong reaksyon sa balitang ito, tila hindi ka talaga masaya sa iskandalo na kinasasangkutan ni Miss Holland. Mabagsik at matalim ang tingin ni Malan. Hindi lang naman pamilyang Goldman ang may anak, di ba? Ang lahat ng media sa Baseburg ay maaaring nakatuon ang kanilang mga mata sa mga Goldman, ngunit nangangahulugan ba iyon na ang mga Holland ay dapat ding sumakay sa tren na ito? Hindi ako nagtataglay ng ganoon kataas na mga mithiin at kontento ako sa kung ano ang mayroon ako sa kasalukuyan. Sana lang makahanap ang anak ko ng lalaking babagay sa kanya. Sa makatuwid, taos puso kong hinihiling sa lahat na naruroon na huwag itali muli ang aking anak kay Mr. Goldman.
Yumuko si Malin sa mga reporter at umalis kasama ang kanyang sekretarya. Ang pahayag ng paglilinaw na ito ay ginawa ang balita halos kaagad, at ang mga salita ni Malin ay nakatanggap ng maraming suporta sa internet. Alam na alam niya ang kanyang posisyon. Kaya naman isa siya sa mga pinakamahusay na ama sa kasaysayan ng Baseburg. Hashtag bilang isang negosyante, bihira ang isang tao na magkaroon ng ganoong pag-iisip. Napakaraming magulang ang gagawing panibagong transaksyon sa negosyo ang kasal ng kanilang mga anak. Kaya naman ang insidenteng ito ay nagpapakita sa lahat ng tao sa Baseburg na si Mr. Holland ay isang napaka-rational na ama. Kabanata 2387. Ako lang ba ang nag-iisip na ang matandang ito ay nagsisikap na tulungan ang kanyang anak na babae na putulin ang relasyon sa pinakamatandang tagapagmana ng mga Goldman? Hindi kaya siya ay isang napakalaking tao? Hay nako, ngayong nabanggit mo na, noong dumalo si Mr. Goldman sa variety show kasama si Daisy, ang paraan ng pagtingin at pakikisalamuhan niya kay Miss Southern ay parang nanliligaw, pero nakikipag-private meal siya ngayon sa ibang babae. Speaking of which, ang pangalawang tagapagmana ng Goldmans at Daisy ay parehong tumira, at ang panganay na kapatid ang natitira. Mahirap na huwag hayaang magulo ang aking imahinasyon. Binibigyan ako ni Mr. Goldman ng playboy vibe ngayon. Mukhang maganda ang pakikitungo niya sa lahat ng babae. Sa Black Gold. Isinara ni Waylon ang takip ng kanyang laptop matapos mapanood ang balita patungkol sa paglilinaw ni Malan. Tungkol naman sa chismis sa internet, dirdiretso niyang hindi pinansin ang lahat. Kumatok si Leonardo sa pinto ng sandaling iyon. Inangat niya ang tingin niya. Pumasok ka. Itinulak ni Leonardo ang pinto papasok sa opisina at nagtanong, Mr. Goldman, pinuntahan ka muli ni Miss Holland. Gusto mo ba siyang makilala? Napakurap-kurap si Waylon at tumugon pagkaraan ng ilang sandali, sabihin mo lang sa kanya na wala ako rito. Nang lalabas na si Leonardo ay pinigilan siya ni Waylon. Maghintay, lumingon siya, mayroon pa bang ibang nangangailangan ng tulong ko? Yung mga kumakalat na chismis sa loob ng kumpanya, gawin mo lang sila. Salamat. Bagamat hindi gaanong nagpaliwanag si Waylon, naunawaan na ni Leonardo ang nais niyang sabihin at tumango. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Naghihintay si Minzy sa lobby, bitbit ang isang lunchbox na siya mismo ang gumawa. Bagamat nilinaw ng kanyang ama ang eskandalo sa pagitan nila ni Waylon, hindi ito dahilan para sumuko siya. Lumapit si Leonardo sa kanya at binati siya, Miss Holland. Nakangiting tanong ni Minzy, si Mr. Goldman ay kasama, tama. Sumagot si Leonardo na may magalang na ngiti, I'm sorry, Mr. Goldman isn't in. But you can always leave him a message. Ipaparating ko ito sa iyong ngalan sa sandaling bumalik siya. Bahagyang nagulat si Minzy, ngunit ang babae sa front desk ay nagsabi sa akin na siya ay nasa ngayon. Lumingon si Leonardo at pinandilatan ang receptionist. Nagmamadaling ibinaba ng babaeng receptionist ang kanyang ulo, mukhang hindi maipaliwanag na guilty. Hindi kaya ako ay mali sa lahat ng panahon. Napabuntong hininga si Leonardo. Hindi nakakagulat na hilingin sa akin ni Mr. Goldman na harapin ang mga chismis na kumakalat sa buong kumpanya. Kung magpapatuloy ito, magiging katulad ng nangyari sa presidente bago ito. Miss Holland, dapat maintindihan mo na nalinaw na ang iskandalo sa pagitan ninyo ni Mr. Goldman. Kaya kung walang apurahan o mahalaga sa hinaharap, subukang huwag pumunta sa Black Gold ng kasing dalas ng ginagawa mo ngayon. Nanlamig ang ekspresyon ni Minzy. Pinili ba ni Wayne na hindi bumaba at makipagkita sa akin ng kusa? Dahil ba sa skandal? Lalong nahiya ang mga ekspresyon ng mukha ng mga receptionist, lalo na't noon pa man ay itinuturing nilang magiging asawa ni Waylon si Minzy. Yung boss namin, wala man lang balak kilalanin siya. Gayunpaman, hindi kailanman naitama at nilinaw ni Miss Holland ang kanyang relasyon kay Mr. Goldman. Alam ng sino mang nakauunawa sa kasalukuyang sitwasyon na gusto ni Minzy na panatilihing umuusbong ang iskandalo. Hanggat hindi lumapit si Waylon upang ipaliwanag ang kanyang sarili o linawin ang sitwasyon, magagawa niyang ipagpatuloy ang kanyang hindi umiiral na relasyon sa kanya. At ang mga salita ni Leonardo ay nagparamdam kay Minzy ng labis na pagkatalo. Napakagatlabi si Minzy, nakikita ko. Lumingon siya sa kawalan ng pag-asa at kinuyam ang lunchbox sa kanyang kamay. Sinadya kong hindi pinigilan ang paparazzi noong isang araw dahil lang gusto kong makita ang ugali ni Wayne sa akin. Kung pinili niyang manatiling tahimik at hindi linawin ang iskandalo sa media,
magagawa kong makasarili na itali ang aking sarili sa kanya, lapitan siya, at ipaalam sa lahat sa Baseburg na ako ay kanyang babae. Tungkol kay Cameron, talagang malalaman niya ang kanyang posisyon at iiwan si Wayne pagkatapos makita ang iskandalo. Malinaw na walang sinabi si Wayne tungkol sa aming iskandalo, ngunit pinili pa rin ng aking ama na ipahayag at linawin ang sitwasyon sa ngalan ko. Hindi niya maiwasang sisihin ang kanyang ama sa sandaling ito. Paglabas ng Black Gold Tower, nasagasaan ni Minzy si Cameron, napapalabas ng kotse, at nakita rin siya ni Cameron. Parang nasilaw si Minzy sa selos. Kinagat niya ang kanyang mga labi at naglakad patungo kay Cameron. Miss Southern, nandito ka ba para makita si Mr. Goldman? Dama po ang tingin ni Cameron sa lunchbox na nasa kamay ni Minzy, at pumikit siya. At nandito ka para maghatid ng tanghalian. Kabanata 2388. Thief, Wayne Goldman, napakapalad mong bastard. Nandito ang isang magandang babae na nakikipaglaban para sa isang pagkakataon para lang makapaghatid ng pagkain sa iyong mga kamay. Isang malabong ngiti ang kumawala sa mga sulok ng labi ni Minzy. Oo, ngunit wala si Mr. Goldman. Kaya kahit na pumunta ka na dito, natatakot ako na wala kang magagawa sa kanyang pagkawala. Wala siya dito sa kumpanya. Medyo natarante si Cameron. Bakit naman ako magsisinungaling sa'yo? Wala talaga siya sa... Hindi man lang hinintay ni Cameron na tapusin niya ang pangungusap. Kinuha niya ang kanyang cellphone, idinial ang numero nito, at nagtanong, nasaan ka? Bahagyang nanigas ang ekspresyon ni Minzy. Binaba ni Cameron ang telepono. Sinabi niya lang sa akin na nasa opisina siya. Miss Holland, hindi magandang ugali ang pagsisinungaling na dapat mong taglayin. Lalong parang nahihiya ang ekspresyon ni Minzy. Hindi niya inaasahan na tatawagan ni Cameron si Waylan ng direkta upang kumpirmahin ang kanyang lokasyon. Direktang sampal iyon sa mukha niya. Si Wayne ay sadyang ayaw akong makita, ngunit higit pa sa payag siyang makipagkita kay Cameron. Nagde-date ba talaga sila? Nang makitang papasok na si Cameron sa building, bigla siyang hinawakan ni Minzy. Cameron, pwede ba tayong mag-usap? Kumunat ang noo ni Cameron ngunit hindi siya tinanggihan. Naglakad sina Cameron at Minzy papunta sa parking lot, kung saan lumingon si Minzy at nagtanong, nililigawan mo si Mr. Goldman, tama ba? Nag-cross arms si Cameron. Hindi mo ba alam iyon? Pero hindi mo ba sinabi sa akin na hindi mo siya gusto noong nasa East Islands ako? Noong si Minzy ay nasa East Islands, wala siyang nakitang anumang palatandaan na nagpapakita na si Cameron ay nahulog kay Waylan. Gusto pa nga ni Cameron na makipaglaban kina Waylan at Minzy. Sa pag-iisip nito, hinawakan ni Minzy ang kamay ni Cameron. Ayaw mo ba akong ipare sa kanya noon? Cameron, gusto ko talaga siya. In love na ako sa kanya simula nung nakilala ko siya sa East Islands. Tulungan mo ako, kaya mo ba siyang isuko para sa akin? Nagulat si Cameron. Bumalik sa East Islands, bago ko napagtanto na mayroon akong bagay para kay Wayne, gusto kong pagsamahin sina Minzy at Wayne. Gayunpaman, tinanggihan siya ni Wayne, at alam ko iyon. Kaya ano ang sinusubukan niyang sabihin ngayon? Gusto niya ba talagang isuko ko si Wayne? Matagal na natahimik si Cameron bago niya inalis ang kamay sa pagkakahawak ni Minzy. Miss Holland, may dala ka bang item kay Wayne? Maari mo siyang pagmamayari kapag gusto mo siya, at kaya ko siyang bitawan hanggat gusto ko. Umiling si Minzy, hindi iyon ang, nagpatuloy si Cameron. Oo, sinisikap kong iset up ka sa kanya noong una, pero nilinaw niya na hindi kanya gusto. Kung hindi kanya gusto, ano pa ang silbi ng pilitin mo ang mga bagay-bagay? Mahuhulog siya sa akin sa wakas. Nag-hysterical si Minzy. Basta bigyan mo pa ako ng konting oras, gagawin ko. Ipaparamdam ko sa kanya na ako ang babaeng nababagay sa kanya. Kumunat ang noo ni Cameron, pakiramdam niya ay isinumpa siya. She then sneered. Ibig mong sabihin hindi ako nababagay sa kanya. Hindi nagsalita si Minzy. Diretso ang tingin ni Cameron sa kanyang mga mata nang walang pahiwatig ng pagkabalisa. Minzy, ngayon ko lang na-realize na ganyan ka pala talaga. Akala ko talaga isa kang maalam at maunawang babae bago ito. Hindi ko ine-expect na nagiging self-righteous ka minsan. Lumamlam ang ekspresyon ni Minzy. Ano ang sinabi mo? Kinurot ni Cameron ang baba niya at nilapitan siya. Sabi ko masyado kang self-righteous. Nagbago ang ekspresyon ni Minzy. Palagi niyang pinananatili ang malababae na ugali sa harap ng publiko, ngunit hindi na niya iyon magagawa ngayon. Anong karapatan mong sabihin na self-righteous ako? Cameron Southern, hindi ba, ikaw mismo ang mapagkunwari na babae?
Noong nasa East Islands ako, malinaw na gusto mo akong ipareha kay Mr. Goldman, pero dahil may bagay ka na kay Mr. Goldman noong mga oras na iyon, bakit mo ako pinuntahan at ginawan mo ako ng kalokohan? Panipi, akala niya ay kasalanan ni Cameron ang lahat. Hindi siya dapat maniwala na ipapareha siya ni Cameron kay Waylon in the first place dahil siya ang naloko sa huli. Natahimik lang si Cameron at natawa dahil sa galit. Minzy, kung hindi dahil kay Uncle Damian, hindi man lang ako magsasawang kausapin ka ngayon. Imbes na ako ang sinisisi mo dahil lang sa tinanggihan ka. Kabanata 2389. Lahat ng tao ay may patas na pagkakataon na makipagkompetensya. Binigyan kita ng pagkakataon noon, ngunit kung pipiliin kanyang makasama ay hindi ko kontrolado. At sinasabi mong nagpapakatanga ako sa'yo. Pero pag-isipan mong mabuti, ako ba ang taong nagsabi sa kanya na huwag kang piliin? Ikaw. Ano ang mapapala mo sa pakikipagtalo sa akin tungkol sa mga detalyeng ito ngayon? Kung sa tingin mo ay may fighting chance ka pa, puntahan mo na lang si Wayne at humingi ng paliwanag sa kanya imbes na asarin mo ako. Dapat mong malaman na lumaki ako sa East Islands, at nasanay na ako sa pagiging bastos at bulgar. Kaya kung may magkamali, tiyak na gagawa ako ng hakbang. Kung ikaw ay isang lalaki o isang babae ay walang pinagkaiba sa akin. Pagkatapos sabihin iyon, iniwan siya ni Cameron at umalis sa eksena. Kinuyam ni Minzy ang kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang tagiliran. Who can she expect me to feel reconciled about my loss? Galit na galit si Cameron dahil hindi maipaliwanag na pinuntirya siya ni Minzy dahil kay Waylon. Yung bastos na yon, marunong lang makaakit ng atensyon ng ibang babae. Halata naman na ang sip-sip niya pagdating sa paglilinis ng sarili niyang tae, at kailangan niya lang akong idamay sa kanyang shit show. Papasok na sana siya ng elevator nang may biglang hamarang sa kanya. Sandali, isang awkward pero magalang na ngiti ang ibinigay ng babaeng empleyado. I'm sorry, pero itong elevator ay nakalaan para sa president ng kumpanyang ito. Bago ka ba dito? Natigilan si Cameron sa narinig niya. Talagang inuuri mo ang iyong mga elevator. Ito ang tuntunin ng kumpanya. Walang sino man sa aming mga tauhan ang maaaring gumamit ng elevator na ito. Bago ka ba dito? Saang departamento ka nagtatrabaho? Hindi kita nakita dati. Pinagmasdan siyang mabuti ng babaeng empleyado at hindi niya naalalang nakita siya sa kumpanya bago ito. Nagkibit balikat si Cameron. Hindi ako empleyado ng kumpanya. Agad siyang pinigilan ng empleyado dahil sa pagiging propesyonal. Kung ganoon ay isa pang dahilan kung bakit hindi kita papayagang umakyat. Nandito ka ba naghahanap ng tao? Ipaalam lang sa akin kung saang departamento nagtatrabaho ang taong iyon, at tutulungan kitang tumawag para ipaalam sa taong iyon ang tungkol sa iyong pagdating. Hinahanap ko si Wayne. Sino iyon? Nagulat ang babaeng empleyado. Inulit ni Cameron ang kanyang sarili, ang pinakamatandang tagapagmana ng Goldmans, si Wayne Goldman. Mas lalong nahiya ang mga babaeng staff ngayon. Kakarating lang ni Miss Holland para hanapin si Mr. Goldman, ngunit tumanggi itong makipagkita sa kanya. At isa pang babae ang nandito ngayon na humihiling na makita si Mr. Goldman. May appointment ka ba? Medyo naiinip si Cameron. Bakit kailangan ko ng appointment para makilala siya? Ito ang panuntunan. Ang mga patakaran ng iyong kumpanya ay ginawa para sa iyo, sa mga empleyado, hindi para sa akin. Hindi naman sinabi na ako, isang outsider, ay kailangang sumunod sa mga patakaran ng iyong kumpanya, di ba? Pagkasabi noon ay tinapik siya ni Cameron sa balikat at tumawa. Huwag kang mag-alala, sis. Sinabi ko sa kanya na dumating ako bago ako pumasok. Hindi ka masisisi. Pagkatapos noon ay tumalikod na si Cameron at papasok na sana sa elevator. Mabilis siyang hinailan ng babaeng empleyado palabas. Hindi pwedeng umakyat ka na lang ng walang appointment. Kung kilala mo talaga si Mr. Goldman, maaari mo lang siyang kontakin mismo. Talagang ayaw niyang madamay ang sarili sa isa pang insidente tulad ng nangyari kay Minzy ilang minuto lang ang nakalipas, baka mapatalsik ang sarili. Nang makitang mukhang kinakabahan ang kabilang partido, naunawaan ni Cameron na tila natatakot siyang sisihin. Kaya, huminga siya ng malalim, inilabas ang kanyang phone, at nagpadala ng voice message kay Waylon. Wayne Goldman, nasa ibaba ako ngayon. Bumaba ka at iakyat mo ako. Napasinghap ng mariinang babaeng empleyado at natigilan sa kinatatayuan. At narinig ng ibang mga babaeng empleyado ang tunog at tumingin sa paligid. Ano yung narinig ko? Wayne Goldman, nagkamali lang ba ako ng pagkarinig? Pinaalis lang namin si Miss Holland,
Tapos isa pa. Naghintay si Cameron sa lobby, at hindi nagtagal at nagsimulang bumaba ang elevator na nakatuon sa mataas na management. Napatulala ang mga babaeng empleyado. Di kaya kilala niya talaga si Mr. Goldman. Di man lang nakilala ni Mr. Goldman si Miss Holland ngayon. Noon, kapag dumating si Miss Holland sa kumpanya, si Leonardo ang palaging bumababa dito para iangat siya. Pero bumababa talaga si Mr. Goldman para kunin ang babaeng ito, personally. Bumukas ang pinto ng elevator sa sandaling iyon, at gaya ng inaasahan, nakatayo si Wayland sa loob. Bumalik sa katinoan ng empleyado at mabilis na tumango. Mr. Goldman, pasensya na, hindi ko alam na ang babaeng ito ay yung kakilala mo. Bago niya matapos ang pangungusap, lumabas na si Wayland sa elevator nang walang bahid ng galit sa mga mata nito. Maaari kang bumalik sa iyong ginagawa bago ito. Kabanata 2390 na po. Ang receptionist ay nagmamadaling umalis sa eksena, umaasa na hindi siya nakagawa ng anumang malaking pagkakamali ngayon. Ibinaba ni Wayland ang kanyang tingin, sinulyapan si Cameron, na mukhang galit na galit, at hindi napigil ang tumawa ng malakas. Anong meron? Nagalit ka dahil lang sa may hamarang sa iyo sa lobby. Nag-cross arms si Cameron. Wala itong kinalaman sa pagpigil o hindi. Pinaikit niya ang kanyang mga mata na para bang nakita niya ang kanyang iniisip. Nakasalubong mo ba si Minzy? Ano sa tingin mo? Ikala ko kaya. Napangiti si Wayland. Ano ang sinabi niya sa iyo? Inilayo ni Cameron ang kanyang mukha. Siya, marami siyang sinabi sa akin. Itinaas ni Wayland ang kanyang braso at ipinulupot ito sa kanyang balikat. Wala siyang pakialam kung may tao sa lobby at hinakay siya sa elevator. Pagdating ng elevator sa administrative department, lubos na natulala ang mga empleyado ng departamento nang makita nila si Wayland na papalabas ng elevator na may kasamang babae. Nakilala pa ng ilan sa kanila si Cameron. Di ba yan ang babaeng guest na nag-record ng variety show kasama sina Miss Vanderbilt at Mr. Goldman? Pagpasok sa opisina, ibinaba ni Wayland ang mga blind, agad na binuhat si Cameron, inilagay sa mesa, at ipinulupot ang mga braso sa baywang nito. Galit ka pa rin ba? Pagkatapos ay idiniin niya ang kanyang mainit na labi sa kanyang noo, at ang kanyang hininga ay dumampi sa kanyang malambot na palawit. Ibinaba ni Cameron ang kanyang tingin at tumanggi na tumingin ng diretso sa kanya. Ang alam mo lang ay ipaubaya sa akin ang lahat ng gulo na ginawa mo. Kinalikot ni Wayland ang dulo ng kanyang buhok gamit ang kanyang mga daliri at ngumisi. Anong kaguluhan ang tinutukoy mo? Tigilan mo na ang pagtatanong sa akin na alam mo na ang sagot. Umangat ang ulo ni Cameron at sinalubong ang tingin nito. Mahal na mahal ka ni Miss Holland kaya nakiusap talaga siya sa akin na isuko ka para matupad ang hiling niya. Napakagatlabi si Wayland at walang sinabi. Malinaw, gusto niyang malaman din ang tugon ni Cameron sa kahilingang iyon. Bahagyang sumangot si Cameron at nagpatuloy sa pagrereklamo. Napakaganda ng iyong alindog, Mr. Goldman. Isa pa, hindi mo naresolba ang gulo na ibinalik mo mula sa labas at idinawit pa ako. At ngayon kailangan kong kumilos na parang asong babae at itaboy ang mga babaeng iyon mula sa iyo para sa iyo. Nang marinig ang tono ng paninibugho nito, isang pahiwatig ng katuwaan ang bumalat sa mga mata ni Wayland dahil ilang pulgada lang ang layo nito sa kanya. Oo, kasalanan ko talaga. Tinalikuran niya ang ulo niya. Natutuwa akong malaman na alam mo iyon. Isang mahinang ugong ang isinagot niya. Ilang araw na kitang pinagselosan, at hindi pa rin kita kayang suyuan. Tumigil sa pagsasalita si Cameron. Hiniling ko sa Malon Holland na linawin sa publiko ang aking iskandalo kay Minzy, at sinubukan kong iwasan siya hanggat maaari. Kinurot ni Wayland ang kanyang mga balingkinitang daliri. Wala akong kinalaman sa kanya and vice versa, kaya hindi na natin kailangang istorbohin ang sarili natin sa balitang ito. Tsaka kapag isinapubliko na natin ang kasal natin, mawawala ang chismis na ito nang wala tayong dapat gawin, di ba? Siya ay hindi kailanman tumugon sa iskandalo ng direkta dahil ang kanyang isip ay hindi kailanman sa iskandalo. Ibinigay niya ang inisyatiba sa Malon at itinuturing na isang maliit na kilos upang ipakita ang mga Holland ng ilang paggalang. Kahit na pinili ni Malon na huwag maglabas ng pahayag upang linawin ang iskandalo ay ituturing na hindi nakakapinsala sa sandaling may hayag sa publiko ang kanilang kasal. Kaya lang, selos na selos ang batang asawa niya dahil sa pangyayari, kaya kailangan niyang suyuan ito. Kinagat ni Cameron ang kanyang mga labi. Iisipin ng publiko na interesado ka rin sa kanya kung patuloy mong binabaliwala ang iskandalo. Nagtaas ng kilay si Wayland.
So ibig sabihin ba nito ay pinapahalagahan mo ito? Ako, nabulunan si Cameron sa kanyang mga salita, at siya ay nalilito. Humalaklak si Waylon at ipinahid ang palad sa pisngi niya. Lahat ay maayos, ang malaman na nagmamalasakit ka ay higit pa sa sapat para sa akin. Mas pagtutuunan ko ng pansin ang mga ganitong pangyayari sa hinaharap. Inalis ni Cameron ang kanyang kamay, nakaramdam ng hindi maipaliwanag na pagkabigo at pagkatalo. Siya ay hindi kailanman nabigo tulad nito sa loob ng 20+ na taon mula noong siya ay ipinanganak, at siya ay natalo sa kagandahan at hitsura. Siguro na spell mo ako, lalong lumakas ang ngisi nito, at dama po ang labi nito sa labi niya. Oo, isa itong love spell, at ako lang ang makakapagpawalang bisa nito. Hindi nagtagal matapos ang paglilinaw ni Malin sa internet, nawala ang mga komento at opinyon ng publiko. Tulad ng iniisip ng lahat na maayos na ang lahat, ang isang post mula sa isang netizen na kilala bilang Oracle sa Twitter ay humantong sa maraming mainit na talakayan sa platform. Sinabi ng post na nakilala ni Minzy si Waylon noong pareho silang naninirahan sa East Islands, at ito ay love at first sight. Idinagdag din nito na sinubukan ng isang babae na kilala bilang Miss Souther na makipaglaban kina Minzy at Waylon. Gayunpaman, gumamit si Cameron ng maruruming taktika sa likod ng mga eksena upang sirain ang relasyong ito sa paggawa.